Ano ang gagawin mo kapag nahulog kang mag-isa sa isang malalim na biyak ng yelo sa gitna ng Antarctica at halos wala ka ng lakas dala ng pagkalason dahil sa pagkain ng atay ng asong husky na lubhang masama pala sa katawan ng tao? Maglulupasay ka na lang ba sa kakaiyak? Tatawagin mo lahat ng santo upang tulungan ka? O gamit ang natitira mong lakas ay susubukan mong umakyat palabas ng butas? Dahil gantong-ganto ang nangyari sa isang Australian explorer noong 1913. Kaya magtawag ka na ng kayakap at panoorin nyo ito ng sabay dahil sigurado akong bibilib ka sa kwentong ito na tinaguri ang the greatest survival story in the history of exploration. Mr. Goodbye! Si Douglas Mawson ay isang kilalang Australian geologist na kabilang sa isang grupo ng mga scientificong matagumpay na nakagawa ng mga ekspedisyon sa South Pole noong 1907 hanggang 1909 upang pag-aralan at pag-eksperimentuhan ang magnetic activity sa naturang lugar upang magamit sa modernong teknolohiya ng sangkatauhan. Dahil sa naturang experience, na-inspire si Douglas na bumuo ng sarili nitong ekspedisyon at bumalik sa naturang kontinente. Sa pagkakataong ito, ang kanyang interes ay nasa ibang parte ng Antarctica, partikular na ang Cape Adare na matatagpuan sa bandang kanluran ng bansang Australia. Lubos na interesado si Douglas sa lugar na yon dahil ang naturang area ay hindi na muling na-explore pa matapos ang isang ekspedisyon ng isang French na si Dumont d'Urville at Amerikanong si Charles Wilkes noong 1840s. Ang crew ng tinaguriang Australasian Antarctic Expedition na ito ay mala star-studded na pelikula na animoy Ocean's Series o Expendables. Dahil mga veterano at pawang mga profesional ang mga nakuha ni Douglas upang sumama sa kanyang scientific journey. Una sa kanyang listahan si Frank Wild, isang polar veteran. Kinuha niya rin si Belgrave Edward Ninis, anak ng isang sikat na British explorer. Si Ninis ay in charge sa 50 sledge dogs na kanilang gagamitin sa expedition. Kasama niya sa assignment na ito si Xavier Mertz, isang ski jumping champion at batikang mountaineer. At kasama rin nila ay isang kilalang photographer na si Frank Hurley. December 2, 1911, matapos ang kabi-kabilang pag-o-onboard ng supplies, mga seremonyas at mga events upang formal na simulan ang Australasian Antarctic Expedition na pinangunahan ni Douglas, lula ng Aurora kasama ng kanyang 30 katao na crew. Tila sinalubong naman ito ng kanilang unang tikim ng trahedya. Ang kanilang daan patungong Macquarie Island ay sadyang marahas at mahirap. Paulit-ulit na malalaking alon ang bumulaga sa kanila. At dahil dito, kamuntikan ng malunod ng kanilang mga aso na gagamitin pang sledge. Pati na rin ng crew ng ekspedisyon na ito. Hindi rin pinatawad ng masamang panahon. Ang bridge ng naturang barko at ang cargo na nasa deck ng Aurora ay tuluyang napinsala. Matapos ang 11 araw na kalbaryo, December 13, natunto nila ang Macquarie Island at nag-establish na ng base doon. Walang sinayang na panahon, matapos lamang ang 10 araw na pahinga, ang natitirang crew ng Aurora ay lumaot patimog. Kalbaryo na naman ang dinanas ni Douglas at ng kanyang crew ng kanilang tahake ng kanilang daan papuntang Cape Adare. Dahil ang inaasahang coastline ni Douglas, ayon sa mapa ng ekspedisyon ni na Wilkes noong 1840, ay tila hindi naman pala nag-e-exist. Patuloy na lumaot ang crew hanggang noong January 8, 1912. Natagpuan ni na Douglas ang isang gulf na pinangalanan nilang Commonwealth Bay. At sa patuloy nilang pag-explore sa naturang area, nakita nila ang isang mabatong spot na pinangalanan nilang Cape Denison. Napagdesisyonan ng grupo na ito ang gawin nilang main base para sa naturang ekspedisyon. Nagpatuloy ang kanilang pagsiset up hanggang January 18. Tumagal ang kanilang pag-a-unload at paggawa ng shelter dahil sa malimit na pagbabagyo at pagbabayo sa kanila ng hangin dahil sa pagbabadya ng palapit na winter. Dahil dito, kinailangan ng barkong Aurora na pumunta sa kanilang western base upang maging secure at upang sunduin na lang ang grupo sa kanilang kinaroroonan ng January 1913 pagkatapos pa ng mahigit 1 taon. Tulad ng inaasahan, lubhang mapanganib at hindi naging madali ang pinaplanong matagalang ekspedisyon ng grupo ni na Douglas sa naturang lugar. Una, dahil limitado lang ang kanilang supply, kailangan nilang strikto sa rasyon ng mga yon. Dahil hindi lamang 31 katao ang bumubuo sa kanilang misyon,
kundi may 50 aso rin silang kailangang isipin upang maisagawa ang sledging na kanilang magiging daan upang makaparoon at parito sa lugar na kanilang isa-survey. Pangalawa, ang heograpiya ng lugar ay lubos na hindi angkop upang tirahan ng tao. Bukod sa lubhang malamig ang Antarctica na may temperaturang nag-a-average mula -10 degrees Celsius hanggang -60 degrees Celsius, walang puno o mga ligaw na hayop na maaring pagkuhanan ng pagkain upang mag-survive sa lugar na yon. Pangatlo, pinatikim agad ng Antarctica kina Douglas ang hagupit nito sa pamamagitan ng mga blizzards na umaabot sa bilis ng hangin na 322 kilometers per hour. Hindi talaga ideal manirahan o magtagal man lang sa lugar na yon kung iisipin. Ngunit para sa grupo ni Douglas, sa ngalan ng siyensya at legasiya, sila ay nagpatuloy. Tila hindi natinag ang grupo sa pasalubong na animoy babala ng Antarctica sa kanila. Sa katunayan, gamit ang kanilang supplies na naliko mula sa London, sila ay nakapagtayo ng isang makeshift headquarters na may sukat na 7.3 by 7.3 meters. Bukod sa sleeping quarters at veranda para sa mga aso, napagkasya rin nila sa sukat na yon na makagawa ng isang workshop upang pagriperan ng kanilang mga equipment sa buong panahon na sila ay nasa lugar na yon. Matapos na matagumpay na maitayo ang kanilang headquarters at mailungsad ang mga preliminary experiments, walang sinayang na panahon ang kampo ni Douglas. October 27, 1912, inanunsyo niya agad ang plano niya para lumawig ang sakop ng kanilang pagsasurvey sa naturang lugar. Ito ay sa pamamagitan ng sledging. Hinati niya ang kanyang mga tauhan sa 4 na grupo: Southern, Western, Eastern at Far Eastern Group. Bilang leader at subok na sa ganitong delikadong ekspedisyon, pinili ni Douglas na manguna sa Far Eastern Group kasama ang mga kapwa niya veterano na sina Mertz at Ninis. Ang Far Eastern Group ay may pinakamahabang planong tahakin sa naturang ekspedisyon. Ang grupo ni Douglas ay susubuking mapuntahan ang Oates Island. May layo itong 560 kilometers at mayroon lang silang halos 120 days upang makabalik sa kanilang base upang sunduin ang barkong Aurora. Ang deadline kung saan dapat sila ay makabalik ay January 15, 1913. Matapos ang kaunting preparasyon at pagpaplano, humayo ang grupo sa kanilang misyon noong November 10, 1912. Sa mga unang linggo, kahit na tila kawalan lamang ang bumabalot sa kanilang daan na tatahakin, umaayon naman sa plano ang kanilang grupo. Isang buwan lamang matapos na makaalis sa kanilang base sa Cape Denison, nakapagtala na agad sila ng progress na umabot sa 480 kilometers. Malapit na papunta sa kanilang destinasyon na Oates Island. Ngunit pagsapit ng December 14, 1912, isang kalulus-lulus na trahedya ang sinapit ng trio na makakapagpabago hindi lamang sa buhay ng isang Douglas Mawson, kundi na rin sa history ng Antarctic expeditions. Bandang tanghali ng naturang araw, nauna si Mertz sa daan upang mag-scout ng area sa pamamagitan ng pag-i-ski. Sina Ninis at Douglas naman ay sumusunod sa pamamagitan ng sledges na hila-hila ng mga asong huskies. Sinenyasan ni Mertz ang dalawa na tumigil dahil may crevasse sa kanilang dadaanan. Ang crevasse ay isang uri ng malalim na crack na maaring umabot hanggang 40 feet ang sukat at lalim na 148 feet. Matagumpay naman nila itong natawid sa pamamagitan ng snow bridge. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, napansin ni Douglas na tila may hinahanap itong si Mertz. Tila balisa ito at umikot pabalik sa kanilang dinaanan. Naalarma si Douglas dahil pagkatapos na malaman ang kinabahala ni Mertz, nagsisigaw na rin ito. Nawawala si Ninis. Wala ang kanyang sledge. Wala ang kanyang mga asong naghihila ng sledge. Tinatawag ng dalawa ang pangalan ni Ninis pero walang Ninis na sumasagot. Tanging ihip ng malalakas na hangin at sandamukal na snow lamang ang bumabalot sa kanila. Matapos ang 3 oras na paghahanap at pagtawag sa pangalan ni Ninis, isang survivor ang kanilang nakita. Isang naghihingalong aso na kasama sa grupo ni Ninis ang kanilang natagpuan. Katabi nito ang isa pang aso na namatay na. Sa oras na ito, nakumpirma ni Douglas at ni Mertz na wala ng pag-asang buhay pa ang kanilang kasamahan. Dahil nakita nila sa isang crevasse ang naturang aso na may lalim na 150 feet. Lubos itong nakaapekto hindi lamang sa progress ng kanilang misyon, ngunit sa kondisyon din ng kanilang pag-iisip. Ngunit kailangan nilang magpatuloy. Pero sa puntong ito, lalo pang lumala ang lahat. Tila nasakluban ng langit at lupa si Mertz at si Douglas dahil halos lahat ng mahalagang supplies at equipment na kailangan sa kanilang misyon ay nasa sledge ni Ninis. Ang kanilang tents, food rations, dog food
At ang 6 na pinaka-trained na mga aso ay pawang kasama ni Nainis na nawala na parang bula. Tila lalong numinipis ang tsansa nilang maging matagumpay sa naturang misyon. Lalo't lalo nang tila numinipis ang kanilang tsansang makalabas ng Antarctica na buhay. Kaya napagdesisyonan na lang nilang bumalik ng base camp. Sa unang mga araw habang healthy pa ang kanilang mga sledging dogs, tuloy-tuloy ang kanilang pag-arangkada pabalik ng base. Ngunit matapos umimpis ang supply ng kanilang pagkain, matapos rin mapagod at tila sumuko na ang iba sa kanilang mga aso. Isang araw matapos na magkampo upang palipasin ang gabi, ang mga asong wala ng tsansang mabuhay pa ay kanilang kinatay at ginawang pagkain. Hindi na nila matiis pa ang gutom. Pinakain na rin nila ito pati sa mga natitirang buhay na aso. Walang sinayang na parte ang dalawa. Maski na ang mga paa ng aso ay nilaga at sinabawan nila upang makasurvive lamang sa kanilang daan pabalik. Hindi nagtagal at isang aso na lang ang natira sa kanila. Upang hindi mahirapan ang aso at maging sina Douglas at Mertz na maglakad, itinapon rin nila ang iba pa nilang gamit katulad ng rifle, ekstrang sapatos, ekstrang mga tali, ang sarili nilang kamera at iba pa. 16 days matapos ang trahedya, kamalasan na naman ang sinapit ni Douglas. Lingid sa kaalaman ng dalawa, ang liver ng husky ay sobra at hitik sa vitamin A. Ang pagkain ng liver ng husky ay maaring magdulot pala ng nakamamatay na epekto na tinatawag na hypervitaminosis A. Ilan sa mga sintomas nito ay ang paghahalucinate, pagsira sa paningin, pagiging irritable, pagsusuka, pagbabalat, at iba pang malubhang epekto tulad ng liver damage, pagsasara ng balbula ng puso, at abnormal na paglambot ng bungo ng tao. Napansin ni Douglas na tila iba na ang estado ng pag-iisip pati na rin ang kondisyon ni Mertz. Ayaw na nitong maglakad at hirap nang makatayo. Halos wala na itong buhok, nagbabalat ang buong katawan at lagi itong nagwawala. Sa isang punto, kinagat at pinutol ni Mertz ang sarili niyang daliri dahil hindi nito matanggap na tumigas na ito dahil sa frostbite. Pagsapit ng January 8, 1913, tuluyang na maalam si Mertz at naiwang mag-isa si Douglas. Gutom, pagod, at walang kasiguraduhan kung siya ay makakabalik pa sa takdang oras ng sunduan. Ang masaklap, may 160 kilometers pa ang kailangan niyang lakarin upang makabalik sa base camp. Hindi rin ligtas si Douglas sa sakit. Sa katunayan, sa mga panahon na yon, halos wala ng balat ang kanyang mga binti, pati na rin ang kanyang masiselang bahagi ng katawan. Pero hindi nagpatinag si Douglas at nagpatuloy sa kanyang daan pabalik. Ngunit hindi pa man nakakalayo, isang dagok na naman ang kanyang sinapit. Nahulog si Douglas sa isang crevasse na may lalim na 14 feet. Mabuti na lamang at sumabit ng kanyang harness at siya ay hindi tuluyang bumagsak sa kalaliman ng yelo sa Antarctica. Gamit lamang ang natitirang lakas, paulit-ulit niyang sinubukang makaakyat pero muli siya ay dumudulas lamang pabagsak sa crack ng yelo. Sa pang-8 niyang attempt, tila nakakapana ng isang kamay niya ang tuktok ng crack. Ngunit sa pag-angat ng isa pa niyang kamay upang tuluyang makalabas, muli na naman siyang nag-slide pababa. Matapos ang mahigit sa 10 attempts, matagumpay niyang naiahon ang sarili mula sa crack na yun kahit nalupaypay na ito at halos butot balat, dala ng kawalan ng sapat na pagkain. Ngunit ang tagumpay na ito ay tila napalitan na naman ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Lumagpas na sa schedule si Douglas sa pagsundo ng Aurora. Nakaalis na ang barko at ilang kilometro pa ang kanyang lalakarin pabalik sa base camp na Cape Denison. Sa katunayan, tuluyan ng sumuko si Douglas sa kanyang pag-asang makasurvive. Siya ay nagpatuloy na lamang para makahanap ng safe na lugar upang itabi ang kanyang journal para makita ng mga future na maglalakbay na makakabasa ng kanyang kwento. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari noong January 29, 1913, 2 weeks matapos ang deadline ng pagsundo sa kanila, isang kaba ng supplies, pagkain at liham mula sa ibang mga miyembro ng Australasian Antarctic Expedition ang kanyang natagpuan. Ang liham ay nagsasabi na kasalukuyan silang pinaghahanap ng buong grupo upang i-rescue. Nabuhayan si Douglas dahil sa supply na ito at ang note na nagdala sa kanya ng panibagong rason upang mag-survive. Inabot niya ang Cape Denison matapos ang 10 araw. Ngunit nakita niya na ang Aurora ay malayo na sa dalampasigan. Ilang oras lang siyang late para sana sa kanyang inaasam na pagbalik sa normal na buhay. Pero hindi dito natapos ang kanyang kwento. 6 pala sa kanilang mga kasamahan ang nagpaiwan upang hanapin ang grupo ni Douglas.
Hindi sila makapaniwala sa kalunos-lunos na sinapit ni Douglas nang makita nila ito. Halos di na nila ito makilala sa payat, sa daming lapnos ng balat at sugat dala ng frostbite. Hinang-hina na ito pero ramdam nila ang saya nito nang makita sila. Matapos niyang maikwento ang nangyari, agad na tinawagan ng ibang miyembro ng ekspedisyon ang barkong Aurora sa pamamagitan ng wireless telegraph upang bumalik at sunduin ang mga ito. Ngunit hindi sumasagot ang Aurora dahil sa sama ng panahon. Dahil dito, napilitang mag-antay pa ang grupo ni Douglas ng halos 1 taon hanggang December 1913 sa muling pagsundo ng Aurora. Matagumpay namang nakabalik si Douglas ng Australia noong February 1914. Siya ay nakatanggap ng iba't ibang parangal at medalya dahil sa kanyang tapang at dedikasyon sa larangan ng siyensya. Siya ay kinasal noong taon rin na yon at naging major sa British Army noong World War I. Ang Australia kasi ay naninilbihan pa sa ilalim ng Great Britain noong mga panahon na yon. Siya ay bumalik sa pagtuturo at bumalik rin sa Antarctica noong 1929 hanggang 1931. Namatay si Douglas sa edad na 76 dahil sa stroke noong October 4, 1958 at ang kanyang mukha ay inilagay sa Australian $100 na pera. Ang kanyang naging karanasan ay naging paksa sa iba't ibang libro at documentaries at tinagurian na the greatest survival story in the history of exploration. Patuloy lamang ang istorya ni Douglas na gaano man kabigat, kahaba o kalalim ang problema nating hinaharap. Laging mayroong paraan, laging mayroong solusyon, laging mayroong sagot ang langit sa iyong mga panalangin. Kaya huwag kang sumuko kapatid kung ano man ang mapait mong dinaranas ngayon. Malay mo, tulad ni Douglas Mawson na hindi bumigay hanggang huli, darating na rin ang rescue, darating na rin ang inaasam-asam mong kaginhawaan. Habang may buhay, may pag-asa. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-share sa iba, mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na. Suportahan nyo rin ang aking food and travel channel, ang Mr. Good Vibes. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para mas lalo pang maubos ang oras mo.